At so ayan, hi guys, welcome back at channel natin at ito na nga po sa episode 262 para dito kay season 4 natin kay Kalbo. At wag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kanina nga ay ipinakita yung mga komento ng mga hero natin na nanggaling sa Hero Association kung ano yung masasabi nila kay Ame Mask. So kasama nga doon sila Watchdog Man, sila Zombie Man, at eto ngayon kukunin na yung komento naman sa side ng Neo Organization kung ano yung masasabi nila kay Ame Mask. At eto nga yan, so nagsimula muna rito kay Mr. A dahil eto sinabi nga ni Mr. A, honesty and trustworthiness, ayan yung motto nila dito sa Neo Organization. At eto ngayon sa Neo Organization daw, ini-emphasize nila dyan yung maayos na paggamit sa kanilang mga technology at pati na rin yung pagpapa-implement niyan dun sa mga kasamahan nila na bigyan ng value itong mga to. At syempre hindi lang yung mga technology daw yung pinapahalaga nila, pati yung pagkocontrol, yung pagmamonitor ba sa kanilang hero, ginagawa rin daw ng maayos yan ng Neo Organization. So ayan yung kanilang mga priorities. So kaya nga ito tuloy ngayon ni Mr. A na tama na nga raw yung usapan dyan kay Ame Mask. Tama na yung usapan sa Hero Association kasi kung bumagsak daw dyan sa ganyang klaseng sitwasyon itong Hero Association dahil sa kapabayaan nila hindi nila check, hindi nila minomonitor yung quality ng hero nila at ang pinapahalagaan nga lang daw nila ay yung kanilang looks o yung kanilang itsura, ay masabi na talagang failure sila bilang isang pro hero organization. At now ay pagkatapos nga rito kay Mr. A ay biglang talo naman dito yan kay Metal Bat dahil ito nga sinasabihan na siya nito nung parang mga staff na to na magsabi nga siya ng komento patungkol kay Ame Mask at i-discredit din daw pati yung Hero Association. So ito ay nag-agree lang dyan ito si Metal Bat, so parang wala nang pakialam ito si Metal Bat dyan at din ito nga ngayon nag-action na ito si Derek at ayun nag-clear throat na rin ito si Metal Bat at ito nga salita na ito si Metal Bat, kinuha na yung attention ni Ame Mask. Sabi niya nga dyan, Ame Mask, hindi niya raw alam kung halimaw daw ba talaga o tao itong si Ame Mask. Pero ganun pa man rin ay di ba kung wala naman daw siyang ginagawang masama, hindi niya kailangan magtago, hindi niya kailangan tumakbo. At eto duro-duro ngayon ni Metal Bat yung camera as if na pag-usap siya kay Ame Mask at sabi niya nga dyan ay kung tunay na lalaki daw itong si Ame Mask, aba huwag siyang magmukmuk-mukmuk dyan at lumabas nga raw siya, harapin niya itong mga tao na to na taas ang noo. At ito nga siguro daw yung Hero Association ay magbubulag-bulagan sa ginawa ni Ame Mask, pero silang mga hero daw, yung kanilang mga mata hindi raw yan maluloko, hindi yan malilin lang ni Ame Mask. At din pagkatapos nga niya na ito nga ngayon nag-cut na itong si Derek, sabi niya nga dyan okay na yun. So yun, hinga-hinga na rito itong si Metal Bat, sabay yun lapit na si Sekingal kay Metal Bat. Sabi niya nga dyan, aba ang husay nun ang galing daw ng pagsasalita nito ni Metal Bat, ang smooth lang daw At eto ngayon salita si Metal Bat, sabi niya nga dyan, sinabi niya lang daw kung ano yung nasa isip niya. At after niya na ayun ay nagbigay na rin ng mga komento. Ito yung mga nagre-report patungkol nga kay Ame Mask at sabi nga nila dyan, ang ganda, ang husay ng mga sinabi nga ng mga heroes na nanggaling sa Neo Organization, nasa peak daw sabi nilang ganyan. At ayun, kung pagbabasihan daw yung mga komento ng mga hero ng Neo Organization, talagang mare-reassured kay, sabi nilang ganyan. Pero ito nga usap dyan itong si Sekingal sa si Metal Bat, sabi nga ni Sekingal dito, akala niya parang mga asot pusa itong si Ame Mask sa si Metal Bat. So kumbaga akala niya hindi magkasundo itong dalawa, pero yun ay napangiti na itong si Metal Bat. Sabi niya nga dyan na yung kanyang nakababatang kapatid talagang gustong gusto nun yung autograph ni Ame Mask. So kaya yan ibig sabihin ay okay naman itong si Metal Bat dyan kay Ame Mask, wala siyang sama ng loob ganyan. At then pagkatapos nga niya ay eto nga ngayon biglang katahimikan na rito sa buong city. At after niyan ay talo naman dito na sa napakasukal na bulubundukin na to. At dito may nagreklamo, sabi nga nila dyan, grabe sobrang lala nito. At eto ngayon parang may nag-hiking rito, sabi niya nga dyan, sobrang sakit na ng paa niya, yung mga kalyo niya ang sakit na rin. At sabi niya nga rito talagang ang lala ang lupit ang trabaho ng mga nagre-recruit dyan sa Hero Association. At eto ngayon labas na dyan itong babae, so ito yung nagre-recruit din dun nga kay Axel, tapos tinanggihan siya. So nasa recruit department sila ng Hero Association. At eto nga sabi dyan, grabe ang pangit daw talaga ng lugar na to bakit daw ba kasi napaka-weird nito ng mga nagtatayo ng mga dojo, kung san daw tinatayo yung mga dojo out of nowhere, sabi niyang ganyan. Di ba di raw maganda to para sa business. So yun nga kasi sino bang makakita ng dojo na yan kapag andyan nasa bulubundukin tapos tagupa. At then ito nga ngayon salita na itong kasamahan niya dyan sa recruit department, sabi niya nga dyan na kahit daw na ayaw nung babae dito sa lugar na to, sa dojo pupuntahan nila, ay huwag niya raw ipapakita yan dun sa taong pupuntahan nila kasi kahit gaano raw kaayaw niya dyan, kapag yung lalaki daw o yung taong pinuntahan nila dyan ay nabad
trip sa kanya, ay aba, di rin nila alam kung saan pupulutin itong babae, sabi niyang ganyan. At so eto, paliwanag na itong lalaki, sabi niya nga dyan, yung pupuntahan nila, master siya ng kung tawagin na void fist technique. At isang unique ability daw, unique skill itong void fist na to kasi ginagamit yan para nga raw i-shift yung center of gravity. Parehas yan para sa atake, sa offense o di naman kaya daw sa defense. At ang pangalan ng master niyan, si Suicho, kung tama ako ng pagkakabanggit sa pangalan niya. At eto nga ngayon, bam! So grabe dito, may nagsisibak ng mga pagkakapal-kapal na kahoy. At pagkatapos nga niyan, eto nga ngayon, pinakita na eto si Suicho, yung master ng void fist. At sabi nga rito ng lalaki na kahit sino daw tanungin nila na martial artist, kahit yung mga sikat na martial artist, pagdating dito kay Suicho, talagang mag-vouch na talagang napakahusay at napakalakas ng master na nga na to. At din eto nga, ay sabi niya nga dyan, since na nawala na, nag-retire na diba itong si Silverfang, yung si Suicho nga lang daw, yung parang nakikita nila na pwedeng pumalit talaga, mag-fill in dun sa pwesto nito ni Silverfang. Eh diba, sa S-class na ito si Silverfang, pangatlo siya sa pinakamalakas. So ibig sabihin, talagang malupit-lupit yung si Master Suicho. Natin pagkatapos nga niyan, na ito nga ngayon, sabi ng lalaki, dapat talagang makukuha nila itong si Master Suicho kahit na anong mangyari. At ayun, nakita na nga nila dyan yung nagsisibak nung kahoy. At so ito ngayon, labas na dyan itong kapatid ni Shiryu. So siya pala yung nagsisibak ng kahoy dyan. At eto, kasama nga siya dyan sa disipulo nito ni Suicho. At eto nga yung sinabi nga ng mga nagre-recruit na gusto nilang kunin itong kanilang master bilang S-class hero dun sa Hero Association. At eto ngayon, nagsalita na. Eto yung babae, nakalimutan ko yung pangalan nito nung kapatid ni Shiryu. Pero sabi niya nga dyan, yung kanilang sinasabi ng Master Suicho, lolo niya yun. At patay na raw yung lolo nila 2 years ago na, sabi niya ganyan. So yun, wala na pala itong si Suicho. Pero yun, sabi niya nga dyan, nagpapasalamat siya kasi nga naisip nilang i-recruit si lolo nila. Pero ganun pa man rin, sa tingin niya talagang ito-turn down pa rin daw yan ng kanilang lolo. Hindi niya tatanggapin yung alok na yan kasi matigas daw ulo nito nung kanilang lolo. Pero ganun pa man rin, nagpapasalamat nga siya kasi nga naisip siya ng Hero Association. But then eto nga ngayon, biglang umapila etong babae. Sabi niya nga dyan, kung ganun, sa mga disipulo raw neto ni Master Suicho, meron daw ba dyan yung extraordinary, yung talagang sobrang lakas, sabi niyang ganyan. At eto nga ngayon, salita itong babae, sabi niya nga dyan, yung mga tinuturuan lang na disipulo ng kanilang master, dalawa lang, sabi niyang ganyan, mga grandchildren niya lang, mga apo niya lang. At yun nga raw yung kuya niya at saka siya. Pero problema nito, yung kanyang kuya, matagal na raw nawawalan, di pa bumabalik, sabi niyang ganyan. At ito ngayon, parang na-disappoint itong babae, nalungkot siya kasi parang wala nang saysay yung pagpunta nila dyan. Yun nga, ang hirap nga akyatin ng dojo na yan. But then maya maya, ito nga, nag-jacket na rito itong babae, sabay sabi niya nga dyan, okay, sige, kung ganun, ako na lang yung pupunta dun sa Hero Association at ako yung mag-fill in sa S-rank na yun, sabi niya ganyan. At so ayun, papasok na rin sa Hero Association itong kapatid ni Shiryu. At yung malapit, S-rank pa yung papasukin niya. Pero ang tanong nga rito, ay malakas ba itong babae na to? But anyways, ay pagkatapos nga niyan ni Sangay. So hanggang dito lang yung sa episode 262 natin. At ayan guys, ay ulit, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. At ayun, hintay-hintay lang para sa next episode natin dito. So yun na naman, sa lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.